Kung iniisip mo kung mas wise ba ang renting o buying ng tirahan o bahay ngayong 2026, siguraduhin mong panoorin at tapusin ang video na ito dahil tatalakayin natin ng mabuti ang mga pinakaimportanteng mga impormasyon na dapat nating malaman kung alin ang tamang desisyon sa panahon ngayon patungkol sa kung bibili ba ng bahay o rerenta. Sa simula, pag-uusapan natin ang realidad ng housing market, inflation at interest rates. Susundan ito ng mga hidden costs, psychological factors, at strategies para sa OFWs. At sa huli, bibigyan kita ng malinaw na verdict kung ano ang mas bagay sa iyong sitwasyon ngayon. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Chapter 1. Ang realidad ng Philippine real estate sa 2026. Sa taong 2026, ang realidad ng Philippine real estate ay mas komplikado kaysa dati. Kung noong 2020, mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bahay at kondo, ngayon ay medyo bumagal ang growth, pero nananatiling mataas ang demand. Ang dahilan? Maraming Pilipino pa rin ang naghahangad ng sariling bahay, lalo na sa gitna ng urban migration at pagdami ng mga pamilyang naghahanap ng permanenteng tirahan. Ngunit kahit bumagal ang pagtaas ng presyo, hindi ibig sabihin na mas madali nang bumili. Ang mismong dynamics ng merkado ay nagbago. Mas maingat ang mga bangko, mas mataas ang standards, at mas matindi ang competition sa mga location na malapit sa trabaho at transport hubs. Kung titingnan natin ang inflation, noong 2020 ay ramdam ng lahat ang epekto ng pandemya at global supply chain issues. Ngayon, sa 2026, ang inflation ay umiikot sa 3%, mas mataas kumpara sa pre-pandemic average na 2.8%. Ibig sabihin, ang buying power ng isang ordinaryong Pilipino ay hindi na kasing lakas ng dati. Kung dati ay kaya mong bumili ng bahay na worth 3 million pesos gamit ang parehong sahod, ngayon ay baka kailangan mong mag-adjust dahil mas mahal ang bilihin, mas mataas ang utilities, at mas malaki ang porsyento ng income na napupunta sa necessities. Ang simpleng grocery basket na dati ay kaya sa 5,000 piso, ngayon ay umaabot na ng 6,000 piso. Ang dagdag na gastos na ito ay direktang kumakain sa budget na sanay para sa housing. Pagdating sa interest rates, mas nagiging cautious ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, nasa 4.5% ang policy rate at ang lending rate ay nasa 5%. Ang ibig sabihin nito ay mas mahal ang umutang ngayon kumpara sa mga taon ng mababang interest rates. Ang mga bangko ay mas maingat na rin sa pag-aproba ng housing loans, lalo na kung hindi stable ang trabaho o kulang ang credit history ng borrower. Kung dati ay mas madali ang approval basta may payslip at COE, ngayon ay mas detalyado ang credit investigation. Ang mga bangko ay ayaw nang mag-take ng unnecessary risks dahil sa volatility ng global economy. Isa pang malaking issue ay ang tinatawag na housing backlog. Maraming kondo ang itinatayo, lalo na sa Metro Manila, pero hindi ibig sabihin na nasosolusyonan ang problema ng kawalan ng sariling bahay. Ang mismatch ng supply at demand ay malinaw. Karamihan ng mga bagong units ay nasa high-rise condos na target ang middle at upper income buyers, samantalang ang mas malaking porsyento ng populasyon ay nasa low to middle income bracket na hindi kayang magbayad ng monthly amortization na 30,000 pesos pataas. Kaya kahit dumadami ang condo towers, marami pa ring Pilipino ang nakikitira sa extended family o nagrerenta ng maliit na apartment. Ang pangarap na bahay ay nananatiling pangarap para sa marami, at dito pumapasok ang tanong kung mas practical ba ang renting kaysa buying sa panahon ngayon. Kung iisipin, hindi na sapat ang pangarap lang. Sa 2026, kailangan ng strategy. Ang simpleng mindset na basta may sariling bahay ay hindi na realistic kung hindi ka financially prepared. Ang mga kabataan ngayon, lalo na ang mga nasa 20s at 30s, ay mas conscious na sa opportunity cost.
Kung gagamitin mo ang 200,000 pesos na pang down payment para sa investments, baka mas kumita pa ito kaysa sa pagpasok agad sa mortgage. Ang mga pamilya naman ay kailangang magbalanse ng stability at financial logic. Hindi pwedeng puro emosyon ang basehan ng desisyon dahil ang maling timing ng pagbili ng bahay ay maaaring magresulta sa dekada ng pagkakabaon sa utang. Kaya ang realidad ng Philippine real estate ngayong 2026 ay malinaw. Slowed price growth, pero mataas pa rin ang demand, inflation na kumakain sa buying power, cautious banks na mas mahigpit sa loan approvals, at housing backlog na hindi natutugunan ng condo boom. Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa atin na ang pangarap na bahay ay hindi lang dapat pangarap. Kailangan itong sabayan ng tamang strategy, tamang timing, at tamang financial readiness. Kung wala ang tatlong ito, mas wise na magrenta muna habang pinapalakas ang iyong financial foundation. Ang bahay ay hindi dapat maging kulungan ng utang, kundi pasilungan ng pangarap na may kasamang plano at diskarte. Chapter 2: The Hidden Math of Renting. Kapag naririnig ng marami ang salitang renting, madalas ang unang reaksyon ay parang pagtapon lang ng pera. Pero sa realidad ng 2026, may tinatawag na hidden math na nagpapakita na ang pagrerenta ay hindi lang simpleng gastos, kundi maaaring maging strategic move para sa financial growth. Ang tanong ay hindi lang kung magkano ang renta, kundi kung ano ang kapalit ng flexibility, opportunity cost, at savings na makukuha mo habang hindi ka pa nagko-commit sa mortgage. Isipin natin ang opportunity cost. Kung may hawak kang 200,000 pesos na pang down payment, pwede mo itong ilagay sa investments habang nangungupahan ka. Halimbawa, kung ilalagay mo sa isang diversified mutual fund na kumikita ng average 7% per year, sa loob ng 5 taon ay pwede itong lumago ng halos 300,000 pesos. Kung ikukumpara mo sa pagbili ng bahay agad, ang parehong pera ay nakatali sa property na hindi pa naman agad nag-a-appreciate ng ganoon kalaki. Sa madaling salita, habang nagrerenta ka, pwede mong palaguin ang pera mo at palakasin ang iyong financial foundation bago mag-commit sa malaking utang. Isa pang malaking benepisyo ng renting ay mobility. Sa Metro Manila, ang traffic ay parang walang katapusan. Kung nakatira ka malapit sa trabaho, pwede mong bawasan ang daily commute mula 2 oras papunta at pabalik, hanggang sa 30 minutes lang. Ang natipid mong oras ay pwede mong gamitin para sa side hustle, freelancing, o simpleng pahinga na nagbibigay ng mas mataas na productivity. Ang kakayahang lumipat ng tirahan depende sa trabaho o lifestyle ay isang uri ng wealth na hindi agad nakikita sa spreadsheet pero ramdam sa quality of life. Pagdating sa maintenance, malaking ginhawa ang renting. Kapag may busted pipe, leaking roof, or electrical issue, problema iyon ng landlord at hindi ng bulsa mo. Kung homeowner ka, bawat sira ay dagdag gastos, at madalas ay hindi mo ito inaasahan. Ang simpleng aircon repair ay pwedeng umabot ng 10,000 pesos. At ang roof leak ay pwedeng magastos ng 50,000 pesos. Sa renta, wala kang ganitong biglaang gastos dahil covered ng landlord ang repairs. Ang peace of mind na ito ay malaking bagay lalo na kung tight ang budget. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na 5% rule. Ito ay simpleng formula para malaman kung mas sulit ang renta kaysa mortgage. Ang rule ay ganito. Kung ang annual rent ay mas mababa sa 5% ng market value ng bahay, mas wise ang renting. Halimbawa, kung ang isang condo ay worth 4 million pesos, 5% nito ay 200,000 pesos kada taon o 16,667 pesos kada buwan. Kung ang renta sa condo na yon ay 15,000 pesos lang, ibig sabihin mas practical ang renting kaysa bumili. Ang formula na ito ay nagbibigay ng objective lens para hindi lang emotion ang basehan ng desisyon. Bukod sa math, may lifestyle flexibility ang renting. Para itong test drive bago ka mag-commit sa isang komunidad o lungsod.
Kung lilipat ka sa Quezon City, pwede kang magrenta muna ng one-bedroom unit para makita kung okay ang environment, kung convenient ang transport, at kung swak sa lifestyle mo. Kung hindi, madali kang makakalipat. Kung homeowner ka, mahirap at magastos ang magbenta ng property at lumipat agad. Ang renting ay nagbibigay ng freedom na subukan ng iba't ibang lugar bago magdesisyon ng long-term commitment. Sa kabuuan, ang hidden math ng renting ay nagpapakita na hindi ito basta pagtapon ng pera. Ito ay strategy na nagbibigay ng opportunity cost advantage, mobility na nagdadala ng productivity, maintenance savings na nagpoprotekta sa budget, objective formula para sa financial logic, at lifestyle flexibility na nagbibigay ng freedom. Sa panahon ng 2026, kung saan mataas ang inflation, cautious ang mga bangko, at unpredictable ang job market, renting ay hindi lang pansamantalang solusyon, kundi maaaring maging matalinong hakbang para sa mas matibay na financial future. Ang mahalaga ay hindi ka basta nadadala ng emosyon, kundi marunong kang mag-compute, mag-strategize, at magdiskarte para sa mas magandang kinabukasan. Chapter 3: The True Cost of Home Ownership. Kapag pinag-uusapan ng home ownership, madalas ang focus ay nasa monthly amortization. Pero sa realidad ng 2026, mas malaki ang totoong gastos kaysa sa nakikita sa unang tingin. Ang pagbili ng bahay ay hindi lang tungkol sa buwan ng hulog, kundi sa kabuuang financial commitment na kasama ang mga hidden costs na kadalasan ay hindi agad naiisip ng mga first-time buyers. Kung hindi mo ito alam, pwede kang mabigla sa dami ng dagdag na bayarin na papasok pagkatapos mong mag-down payment. Unahin natin ang tinatawag na down payment trap. Karaniwan, 20% ng presyo ng bahay ang hinihingi upfront. Kung ang property ay worth 5 million pesos, ibig sabihin kailangan mong maglabas ng 1 million pesos agad. Pero hindi dito nagtatapos. May closing fees, transfer taxes, documentary stamp tax at registration fees na pwedeng umabot ng additional 5% ng property value. Sa example na 5 million pesos, dagdag pa itong 250,000 pesos. Kaya ang akala mong 1 million pesos lang ang kailangan, biglang nagiging 1.25 million pesos. Kung hindi ka handa, pwede itong magdulot ng financial strain. Pagkatapos ng initial purchase, may regular na bayarin na hindi nawawala. Isa na rito ang real property tax o amileramiento. Ang RPT ay binabayaran taon-taon at depende sa assessed value ng property. Halimbawa, kung ang assessed value ng bahay mo ay 2 million pesos at ang tax rate ay 1%, kailangan mong magbayad ng 20,000 pesos kada taon. Bukod pa rito, kung nakatira ka sa subdivision o condo, may association dues na monthly. Ang mga dues na ito ay pwedeng nasa 3,000 hanggang 10,000 pesos kada buwan, depende sa amenities. Hindi ito optional at kung hindi ka magbabayad, pwede kang ma-penalize o mawalan ng access sa facilities. Isa pang malaking reality check ay ang bank interest. Kung umutang ka ng 4 million pesos na may interest rate na 7% at payable in 20 years, ang monthly amortization ay nasa 30,000 pesos. Pero kapag tinotal mo ang lahat ng hulog sa loob ng 20 years, aabot ito ng halos 7.2 million pesos. Ibig sabihin, halos doble ng original price ang kabuuang babayaran mo. Maraming first-time buyers ang hindi aware dito, kaya nagugulat sila na kahit tapos na ang loan, parang sobrang mahal ng naging kabuuang gastos. Bukod sa amortization at taxes, kailangan mo ring maghanda ng emergency repair fund. Ang bahay ay laging may maintenance issues. Isang simpleng roof leak ay pwedeng gumastos ng 50,000 pesos at ang busted water pipe ay pwedeng umabot ng 20,000 pesos. Kung wala kang nakahandang budget, pwede kang maipit sa utang o mapilitan mag-loan ulit. Ang pagkakaroon ng hiwalay na sinking fund para sa repairs ay hindi luho kundi necessity para sa homeowners. Huwag din kalimutan ang insurance costs. Kapag kumuha ka ng housing loan,
required ang Mortgage Redemption Insurance o MRI. Ito ay para masiguro na kung may mangyari sa borrower, mababayaran pa rin ang loan. Bukod dito, kailangan din ng fire insurance para protektado ang property laban sa sunog. Ang mga insurance na ito ay dagdag gastos na pwedeng umabot ng 10,000 hanggang 20,000 pesos kada taon, depende sa coverage. Hindi ito optional dahil requirement ito ng bangko, kaya dapat kasama sa computation ng monthly at annual expenses. Sa kabuuan, ang true cost of home ownership ay mas malaki kaysa sa inaakala ng karamihan. Hindi lang ito monthly amortization, kundi kasama ang down payment trap, association dues, real property tax, bank interest na halos doble ng presyo, emergency repair fund, at insurance costs. Kung hindi mo ito isasama sa iyong financial planning, pwede kang mabigla at maipit sa utang. Kaya bago magdesisyon na bumili ng bahay sa 2026, siguraduhin na naiintindihan mo ang lahat ng hidden costs at handa ka sa long-term commitment. Ang bahay ay hindi lang pangarap, kundi responsibilidad na dapat sabayan ng tamang diskarte at financial readiness. Chapter 4: Pag-ibig Fund versus Bank Loans sa 2026. Sa 2026, isa sa pinakamalaking tanong ng mga Pilipino na gustong magkaroon ng sariling bahay ay kung mas wise ba ang kumuha ng loan sa Pag-ibig Fund o sa private banks. Parehong may advantages at disadvantages at depende talaga sa income level, job stability, at financial goals mo kung alin ang mas bagay. Unahin natin ang Pag-ibig Fund. Ang pinakamalaking advantage dito ay ang subsidized rate na 3% hanggang 6.5% para sa minimum wage earners at mga low-income borrowers. Kung pasok ka sa bracket na ito, halos walang bangko ang makakatalo sa ganitong mababang interest. Bukod pa rito, mas mahaba ang repayment terms. Pwede kang magbayad hanggang 30 years, kaya mas magaan ang monthly amortization. Ang downside lang ay mas matagal ang processing, umaabot ng 2 to 3 months bago ma-approve, at may loan cap na 6 million pesos. Kung ang target mong property ay mas mahal, hindi sapat ang Pag-ibig loan. Kung ikaw naman ay high-income earner na may 6-digit monthly salary, mas attractive ang bank financing. Ang mga bangko ay nag-o-offer ng faster processing, kadalasan 2 to 4 weeks lang, at mas mataas ang loan limits depende sa property at sa income mo. Ang interest rates ng banks ay nasa 7.5% hanggang 9.5%, mas mataas kaysa Pag-ibig, pero may promos at competitive packages lalo na kung stable ang trabaho mo at maganda ang credit score. Ang catch ay mas mataas ang down payment requirement, kadalasan 20% ng property value, kumpara sa 5 to 10% ng Pag-ibig. Isa pang critical factor ay ang fixing periods. Ang 1-year repricing ay delikado dahil volatile ang interest rates. Kung mag-lock ka lang ng 1 year, pwede kang mabigla sa biglang pagtaas ng rates sa susunod na taon. Mas wise na mag-lock ng 5 years o higit pa para stable ang monthly amortization. Sa Pag-ibig, may options na 5-year, 10-year at 20-year repricing, habang sa banks ay kadalasan 1 to 5 years lang. Kung gusto mo ng predictability, mas safe ang longer fixing period kahit medyo mas mataas ang initial rate. Pagdating sa loan eligibility, parehong Pag-ibig at banks ay mahigpit na ngayon. Sa Pag-ibig, kailangan ng at least 24 monthly contributions bago ka makapag-apply. Sa banks naman, heavily income-based at credit score ang tinitingnan. Kaya bago mag-apply, dapat i-audit mo ang credit standing mo. Siguraduhin na wala kang unpaid credit card bills, updated ang SSS at ITR, at stable ang employment record. Kung hindi, mataas ang chance na ma-reject ang application. Kung wala ka talagang choice, may developer financing, pero ito ang last resort dahil madalas mas mahal ang interest, umaabot ng 10% pataas, at mas maikli ang terms.
Ginagamit lang ito ng mga buyers na hindi qualified sa Pag-ibig o banks. Pero kung kaya mong maghintay at mag-ipon para sa requirements, mas wise na iwasan ito. Sa kabuuan, kung low-income earner ka, sulit ang Pag-ibig dahil sa 3% subsidized rate at long repayment terms. Kung high-income earner ka na may stable na trabaho, mas mabilis at flexible ang bank financing. Ang fixing period ay dapat long-term para iwas sa biglang pagtaas ng interest at ang credit score ay dapat maayos bago mag-apply. Ang developer financing ay fallback option lang. Ang tamang choice ay depende sa iyong financial profile, pero ang mahalaga ay hindi ka basta nadadala ng emosyon. Dapat nakabase sa numbers, stability, at long-term strategy ang desisyon. Chapter 5. Ang Sikolohiya ng Home sa Kulturang Pilipino. Sa kulturang Pilipino, ang konsepto ng home ay hindi lang pisikal na tirahan, kundi isang malalim na simbolo ng seguridad, pamana, at pagkakakilanlan. Ang pagkakaroon ng titulo ng lupa ay parang selyo ng tagumpay. Maraming kababayan natin ang uhaw sa ideya ng pamana dahil ito ay nakikita bilang proteksyon laban sa kawalan ng katiyakan. Ang bahay at lupa ay hindi lang asset kundi simbolo ng kakayahan na magbigay ng seguridad sa pamilya at sa susunod na henerasyon. Sa mga pagtitipon, madalas itanong kung may sariling bahay na ba dahil ito ay marker ng stability at social standing. Bukod sa pamana mindset, may malaking epekto rin ang permanenteng tirahan sa emotional stability ng pamilya. Kapag alam mong hindi ka nalilipat-lipat ng inuupahan, mas nagiging kalmado ang isip at mas nagiging secure ang pakiramdam ng mga bata. Ang sense of belonging ay nagbibigay ng mental health benefits. Mas mababa ang anxiety, mas mataas ang confidence, at mas malakas ang bonding ng pamilya. Ang bahay ay nagiging anchor ng stability sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo. Isa pang aspeto ay ang freedom of modification. Kapag homeowner ka, may kalayaan kang magpintura ng dingding, mag-renovate ng kusina, o magdagdag ng extension nang hindi kailangan ng paalam sa landlord. Ang simpleng pagdecoration ayon sa sariling taste ay nagbibigay ng sense of ownership at pride. Ang bahay ay nagiging canvas ng iyong personalidad at bawat pagbabago ay nagiging bahagi ng kwento ng pamilya. Sa community roots naman, ang pagkakaroon ng sariling bahay sa subdivision o barangay ay nagbubukas ng networking at support system. Ang kapitbahay ay nagiging extended family at ang barangay ay nagiging komunidad na nagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ang konsepto ng kapwa sa sikolohiyang Pilipino ay lumalabas dito. Ang shared identity at genuine care para sa isa't isa. Ang bahay ay hindi lang tirahan, kundi gateway sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ngunit may panganib din sa social status mindset. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa trap na bumili ng malaking bahay para lang makapag-flex kahit baon sa utang. Ang bahay ay nagiging status symbol, pero kung hindi ito nakaangkla sa financial logic, nagiging kulungan ng stress at pagkakautang. Ang tunay na halaga ng bahay ay hindi sa laki o ganda, kundi sa kakayahan nitong magbigay ng seguridad at kapayapaan nang hindi sinasakripisyo ang financial health. Sa kabuuan, ang sikolohiya ng home sa kulturang Pilipino ay nakaugat sa pamana, emotional stability, freedom of modification, community roots, at social status. Ang challenge ay balansehin ang cultural aspirations sa financial reality. Ang bahay ay dapat maging simbolo ng tagumpay at seguridad, hindi ng pagkakabaon sa utang. Ang tunay na pamana ay hindi lang titulo ng lupa, kundi ang peace of mind at stability na naibibigay nito sa pamilya. Chapter 6. Strategy for OFWS, Investment o Liability. Para sa mga kababayan nating OFWs, ang tanong kung ang bahay ay investment o liability ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng marami.
Ang realidad sa 2026 ay hindi lang tungkol sa pagbili ng property, kundi kung paano mo ito ma-manage habang nasa abroad ka. Ang bahay ay pwedeng maging asset na nagbibigay ng passive income, pero pwede rin itong maging pabigat kung wala kang tamang strategy. Unahin natin ang tinatawag na alaga factor. Kapag nasa abroad ka, sino ang titingin sa bahay? Ang maintenance issues tulad ng leaking roof, busted pipe, o pest control ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kung wala kang maaasahang tao na mag-aalaga, pwede itong magdulot ng deterioration ng property at dagdag gastos. Maraming OFWs ang umaasa sa kamag-anak pero madalas ay hindi ito sustainable. Ang bahay ay nangangailangan ng consistent na pag-aalaga, hindi lang paminsan-minsan. Dito pumapasok ang rental income potential. Kung pipili ka ng lokasyon na madaling paupahan, malapit sa MRT stations, business districts, or universities, pwede mong iparenta ang bahay at hayaan ang tenant na magbayad ng loan. Halimbawa, kung ang monthly amortization mo ay 25,000 pesos at ang renta ay 30,000 pesos, may sobra ka pang 5,000 pesos na pwedeng gamitin sa maintenance o savings. Ang tamang location ay critical dahil kung mahirap paupahan ng property, magiging liability ito imbes na asset. Ngayon, pag-usapan natin ang property management. Maraming OFWs ang umaasa sa kamag-anak para mag-handle ng tenants at repairs, pero madalas ay nagiging source ng conflict. Ang mas professional na approach ay kumuha ng property manager. Oo, may bayad ito, karaniwang 5 to 10% ng monthly rent, pero kapalit nito ay peace of mind. Ang property manager ang bahala sa tenant screening, rent collection, at maintenance coordination. Mas mahal, pero mas reliable kaysa sa informal arrangements. Isa pang malaking factor ay currency fluctuation. Kung kumikita ka sa dollars o dirhams at biglang bumaba ang palit ng peso, pwede itong makaapekto sa kakayahan mong magbayad ng mortgage. Halimbawa, kung dati ay 55 pesos ang palit sa $1, tapos bumaba sa 50 pesos, ibig sabihin, mas kaunti ang pesos na nakukuha mo sa remittance. Ang solusyon dito ay mag-set ng buffer fund sa Pilipinas para kahit bumaba ang exchange rate, may pambayad ka pa rin sa loan. Ang iba ay gumagamit ng hedging strategies o nag-iipon ng pesos account para hindi maipit sa fluctuations. Sa huli, ang retirement plan ang pinakamahalagang aspeto. Ang real estate ay pwedeng maging passive income source pag-uwi ng Pilipinas. Kung may 3 properties ka na fully paid at bawat isa ay kumikita ng 20,000 pesos kada buwan sa renta, may 60,000 pesos ka na steady income kahit wala ka ng trabaho. Ito ang tunay na definition ng investment. Asset na kumikita para sa iyo kahit tapos na ang active employment abroad. Sa kabuuan, ang bahay para sa OFWs ay pwedeng maging investment kung may tamang alaga, strategic location, professional property management, protection laban sa currency fluctuation, at malinaw na retirement plan. Kung wala ang mga ito, ang bahay ay magiging liability na magdadala ng stress at gastos. Ang diskarte ay hindi lang basta bumili, kundi siguraduhin na ang property ay magbibigay ng tuloy-tuloy na value kahit nasa abroad ka. Ang tunay na investment ay hindi lang titulo ng lupa, kundi ang kakayahan nitong magbigay ng peace of mind at financial freedom sa oras ng iyong pagbabalik. Chapter 7. Spotting the 2026 Growth Areas. Saan dapat bumili? Sa 2026, ang tanong na saan dapat bumili ng bahay ay hindi lang tungkol sa presyo kundi sa tamang lokasyon na may growth potential. Ang mga lugar na tinatamaan ng malalaking infrastructure projects ay nagiging magnet ng real estate investors. Halimbawa, ang MRT 7 na mag-uugnay mula San Jose del Monte, Bulacan hanggang Quezon City ay inaasahang magpapabilis ng biyahe at magpapataas ng property values sa kahabaan ng ruta.
Ang Metro Manila Subway naman, na may 17 stations, ay magbabago ng commuting patterns at magbibigay ng bagong demand para sa residential at commercial properties sa paligid ng mga istasyon. At ang New Manila International Airport sa Bulacan ay inaasahang magdadala ng economic boom sa Central Luzon, kaya't ang mga lupa malapit dito ay mabilis na tumataas ang value. Bukod sa infrastructure-led growth, may tinatawag na reversed urbanization. Dahil sobrang siksikan na sa Metro Manila, mas praktikal na bumili sa Bulacan, Cavite at Laguna. Ang mga lugar na ito ay mas mura ang lupa, mas maluwag ang communities, at mas accessible na ngayon dahil sa bagong expressways at railways. Ang dating disadvantage ng malayo sa city center ay nababawi ng mas mabilis na biyahe at mas mataas na quality of life. Isa pang critical na factor ay flood sensitivity. Sa 2026, hindi na pwedeng balewalain ang geohazard maps. Ang pagbili ng property sa flood-prone areas ay malaking risk dahil kahit maganda ang bahay, kung palaging binabaha, bababa ang value at tataas ang gastos sa maintenance. Kaya bago bumili, siguraduhin na may access ka sa updated geohazard map ng DNR at LGU. Malaki rin ang value ng mixed-use townships. Ang mga developments na may walkability, malapit sa ospital, schools, malls, at offices, ay mas mataas ang demand. Ang convenience na hindi na kailangan mag-commute ng malayo para sa basic needs ay nagiging selling point. Ang mga township projects sa Cavite, Laguna, at Bulacan ay nagiging attractive dahil sa holistic lifestyle na ino-offer. Huwag ding kalimutan ang secondary markets. Ang pagbili ng foreclosed properties o pasalo units ay pwedeng maging mas murang alternative. Kung marunong kang mag-check ng authenticity ng title at mag-audit ng property condition, pwede kang makakuha ng bahay na 20 to 30% mas mura kaysa sa brand new units. Ang ganitong strategy ay para sa mga buyers na willing mag-effort sa due diligence kapalit ng malaking savings. Sa kabuuan, ang growth areas sa 2026 ay nakadepende sa infrastructure projects, reversed urbanization trends, flood safety, mixed-use township developments, at secondary markets. Ang tamang diskarte ay hindi lang basta bumili ng mura, kundi bumili ng property na may long-term value, safety, at potential na magbigay ng passive income. Ang bahay ay hindi lang tirahan, kundi strategic asset, kaya't ang location ang pinakamahalagang desisyon sa real estate investment. Chapter 8: The Financial Readiness Test – Actionable Guide. Kapag pinag-uusapan ang pagbili ng bahay sa 2026, hindi sapat ang emosyon o pangarap lang. Kailangan ng malinaw na financial readiness test para masigurong hindi ka malulubog sa utang. Ang bahay ay long-term commitment, kaya dapat handa ang bulsa bago magdesisyon. Isa sa pinaka-practical na guide ay ang tinatawag na 30/30/3 rule. Ang ibig sabihin nito ay tatlong bagay. Una, hindi dapat lumampas sa 30% ng iyong monthly income ang housing expenses. Kung kumikita ka ng 70,000 pesos kada buwan, ang maximum na dapat mong ilaan sa amortization at housing-related costs ay 21,000 pesos. Pangalawa, dapat handa ka ng 30% down payment. Kung ang target mong bahay ay worth 4 million pesos, dapat may 1.2 million pesos ka na cash on hand bago mag-loan. Pangatlo, ang house price limit ay 3 times ng annual salary mo. Kung ang annual income mo ay 850,000 pesos, ang maximum na property price na dapat mong targetin ay 2.5 million pesos. Ang formula na ito ay nagbibigay ng realistic ceiling para hindi ka mag-overcommit. Kasunod nito ay ang debt-to-income ratio. Ang mga bangko at pag-ibig ay tinitingnan kung ilang porsyento ng sahod mo ang napupunta sa utang. Kung ang monthly amortization mo ay 20,000 pesos at ang sahod mo ay 60,000 pesos,
ang DTI mo ay 33%. Kadalasan, ang safe limit ay nasa 30 to 35%. Kung lumampas ka dito, mataas ang chance na ma-reject ang loan application. Kaya bago mag-apply, dapat i-compute mo muna ang DTI para makita kung pasok ka sa threshold ng lenders. Isang magandang strategy rin ang sinking fund. Ito ay parang trial period kung saan nagsiset aside ka ng equivalent sa monthly amortization kahit hindi ka pa bumibili ng bahay. Halimbawa, kung ang target mong amortization ay 25,000 pesos, mag-ipon ka ng ganoon kada buwan sa loob ng 6 months. Kung kaya mong mag-ipon consistently nang hindi naapektuhan ng lifestyle mo, ibig sabihin handa ka na sa actual loan. Kung nahihirapan ka, mas mabuting maghintay muna at palakasin ang savings bago mag-commit. Hindi rin pwedeng baliwalain ang job stability check. Sa panahon ng AI at global shifts, maraming industriya ang nagbabago. Kung nasa tech, healthcare, or essential services ka, mas stable ang trabaho. Pero kung nasa industriya ka na madaling maapektuhan ng automation, dapat doble ang pag-iingat. Ang bahay ay 20-year commitment, kaya kailangan mong tanungin ang sarili mo kung secure ba ang income mo sa long run. At syempre, may liquidity check. Ang ibig sabihin nito ay dapat may natitira ka pang cash kahit matapos ang down payment. Kung ang lahat ng ipon mo ay mauubos sa 1 million pesos na down payment, delikado iyon. Dapat may emergency fund ka pa rin na at least 6 months ng living expenses. Kung wala, pwede kang maipit sa oras ng biglaang gastos tulad ng medical emergency o job loss. Ang rule of thumb ay never go zero sa savings para lang makapag-down payment. Sa kabuuan, ang financial readiness test ay hindi lang tungkol sa kakayahang magbayad ng monthly amortization. Ito ay holistic na pagsusuri sa income allocation, debt ratio, savings discipline, job stability, at liquidity. Kung pasado ka sa 30/30/3 rule, nasa safe DTI, may sinking fund practice, stable ang trabaho, at may natitirang cash pagkatapos ng down payment, ibig sabihin, handa ka na. Kung hindi, mas wise na maghintay muna at mag-ipon pa. Ang bahay ay dapat magbigay ng seguridad, hindi ng stress. Ang tamang timing at readiness ang susi para maging blessing ang home ownership at hindi burden. Chapter 9. Step-by-Step Guide from Renter to Owner. Kung seryoso ka na sa paglipat mula renter tungo sa homeowner ngayong 2026, kailangan mong sundan ang isang malinaw na step-by-step guide para hindi ka maloko at para masigurong smooth ang buong proseso. Ang pagbili ng bahay ay hindi lang basta pumirma ng kontrata. Ito ay seryosong commitment na dapat sabayan ng tamang dokumento, tamang due diligence at tamang diskarte. Unang hakbang ay ang document checklist. Kailangan mong ihanda ang Certificate of Employment na nagpapatunay ng iyong trabaho at income tax return bilang patunay ng iyong tax compliance, payslips para sa huling 3 buwan, at valid government IDs. Kung OFW ka, kailangan din ng employment contract at proof of remittances. Ang mga dokumentong ito ay standard requirements ng bangko o pag-ibig para sa loan approval. Kung kulang ka sa isa, pwede kang ma-delay o ma-deny sa application. Pagkatapos ng dokumento, darating ka sa reservation process. Dito madalas nagkakaroon ng scam dahil sa mga fly-by-night agents at developers. Ang golden rule ay huwag magbigay ng reservation fee kung walang official receipt at hindi nakalista ang developer sa HLURB o DHSUD. Siguraduhin na ang agent ay PRC, licensed, at may ID. Kung may duda, i-check ang developer's accreditation online. Ang reservation fee ay karaniwang 5% ng property price, pero dapat ito ay refundable kung hindi matuloy ang transaction. Kung hindi malinaw ang terms, huwag magbayad. Kapag nakapili ka na ng property, kailangan mong gawin ang title verification. Ang Transfer Certificate of Title o TCT
ay dapat i-check sa Land Registration Authority. Pwede kang mag-request ng certified true copy para masigurong walang encumbrances o lines. Kung condo unit naman, ang Condominium Certificate of Title o CCT ang dapat mong tingnan. Huwag kang umasa lang sa photocopy ng title na ibibigay ng agent. Dapat galing mismo sa LRA ang dokumento. Ito ang magpapatunay na legit ang property at hindi double sale. Pagdating sa turnover inspection, huwag basta tanggapin ang susi. Gumawa ng tinatawag na snag list, detalyadong listahan ng lahat ng defects tulad ng cracks sa dingding, leaks sa banyo, malfunctioning electrical outlets, or kulang na fixtures. Ang developer ay obligadong ayusin ang lahat ng ito bago mo tanggapin ang unit. Kung hindi mo ito gagawin, ikaw ang magbabayad ng repairs. Ang turnover inspection ay critical dahil ito ang huling pagkakataon para masigurong maayos ang property bago maging full responsibility mo. Pagkatapos ng turnover, may post-purchase tasks na hindi pwedeng kalimutan. Una, i-update ang tax declaration sa City Hall para sa bagong ownership. Pangalawa, mag-asikaso ng move-in permits kung nasa subdivision o condo ka dahil kadalasan ay may rules at fees para sa paglipat. Pangatlo, siguraduhin na naka-enroll ka sa utilities tulad ng kuryente, tubig at internet. Kung hindi mo ito gagawin agad, pwede kang mawalan ng access sa basic services kahit may bahay ka na. Sa kabuuan, ang step-by-step guide mula renter tungo sa homeowner ay malinaw. Ihanda ang dokumento, siguraduhin na legit ang reservation process, i-verify ang authenticity ng title, gawin ang masusing turnover inspection, at tapusin ang post-purchase task. Ang bawat hakbang ay proteksyon laban sa scam, dagdag gastos, at stress. Ang bahay ay hindi lang pangarap kundi responsibilidad, kaya't ang tamang proseso ang susi para maging blessing ito sa iyong pamilya. Sa 2026, kung saan mas sophisticated na ang mga scam at mas mahigpit ang mga bangko, ang diskarte at due diligence ang tunay na pamana na magbibigay ng peace of mind sa iyong journey mula renter tungo sa homeowner. Chapter 10. Final Verdict. Ano ang para sa iyo? Para sa huling bahagi ng ating masususing pagsusuri sa videong ito, ang tanong kung renting o buying ang mas tama sa 2026 ay nakadepende sa iyong sitwasyon, goals at financial readiness. Walang iisang sagot para sa lahat, pero may malinaw na mga prinsipyo na pwedeng maging gabay. Unahin natin ang tinatawag na 7-year rule. Kung hindi ka mananatili sa isang bahay ng at least 7 years, mas wise na magrenta muna. Ang dahilan ay simple. Ang pagbili ng bahay ay may kasamang closing fees, taxes, at interest na hindi agad mababawi kung maikli lang ang pananatili. Kung lilipat ka agad, malamang lugi ka dahil hindi pa nag-a-appreciate ang property value ng sapat para ma-offset ang gastos. Pero kung long-term ang plano mo, buying ay mas logical dahil mas sulit ang appreciation at stability. Para sa scenario A, ang young professional na nasa 20s, renting plus investing ang madalas na panalo. Sa edad na ito, mas mahalaga ang mobility at flexibility. Kung magrerenta ka ng 15,000 pesos kada buwan at ilalagay mo ang 200,000 pesos na pang down payment sa investments, pwede itong lumago ng mas malaki sa loob ng 5 taon. Bukod pa rito, hindi ka nakatali sa isang lokasyon, kaya pwede kang lumipat malapit sa trabaho o sa bagong opportunities. Ang strategy na ito ay nagbibigay ng freedom at mas mataas na potential na kumita bago mag-commit sa mortgage. Para sa scenario B, ang starting family na naghahanap ng stability, buying ay priority kahit mataas ang cost. Ang bahay ay hindi lang financial asset kundi emotional anchor para sa pamilya. Ang sense of permanence ay nagbibigay ng security sa mga bata at peace of mind sa magulang. Oo,
mas mahal ang monthly amortization, pero ang kapalit ay stability at pamana. Sa ganitong sitwasyon, mas mahalaga ang long-term security kaysa sa short-term flexibility. May hybrid approach din na tinatawag na rent-to-own schemes. Dito, nagbabayad ka ng renta na eventually ay magiging down payment or parte ng purchase price. May green flags dito tulad ng transparent contracts, fixed purchase price, as a developer na accredited ng DHSUD. Pero may red flags din tulad ng hidden fees, vague terms, at ang developers na walang track record. Kung papasok ka sa ganitong scheme, siguraduhin na malinaw ang kontrata at legit ang developer para hindi ka maloko. At sa huli, tandaan ang daily reminder. Ang bahay ay dapat pasilungan, hindi kulungan ng utang. Kung ang mortgage ay kumakain ng higit sa kalahati ng sahod mo at wala ka nang natitirang cash para sa daily needs, mali ang timing ng pagbili. Ang tunay na bahay ay nagbibigay ng peace of mind, hindi ng dagdag stress. Ang pangarap na bahay ay dapat sabayan ng tamang strategy, tamang timing, at tamang financial readiness. Sa kabuuan, kung short-term ang plano mo, renting ang mas wise. Kung long-term at may pamilya ka na, buying ang mas logical. Kung gusto mo ng compromise, rent-to-own ay pwedeng option basta maingat ka sa kontrata. Ang mahalaga ay hindi ka nadadala ng emotion or social pressure, kundi nakabase ang desisyon mo sa numbers, stability, at long-term goals. Sa 2026, ang tamang sagot ay hindi lang kung saan ka titira, kundi kung paano mo titiyakin na ang bahay ay magiging blessing at hindi burden. Mahalagang paalala, ang pagbili o pagrerenta ng bahay sa 2026 ay isa sa pinakamalaking desisyon na gagawin ng isang Pilipino. Hindi ito simpleng usapin ng pangarap kundi seryosong financial commitment na pwedeng magdala ng stability or stress, depende sa tamang timing at strategy. Ang bawat hakbang, mula sa pag-compute ng monthly amortization, pag-check ng debt-to-income ratio, hanggang sa pag-audit ng job stability, ay dapat pag-isipan ng mabuti. Ang bahay ay hindi lang asset kundi responsibilidad na may kasamang buwis, maintenance, insurance, at interest na madalas ay doble ng original price. Kaya't bago magdesisyon, siguraduhin na handa ang iyong bulsa at may natitirang liquidity para sa emergencies. Para sa mga OFWs, ang bahay ay pwedeng maging investment kung may tamang alaga, strategic location, at professional property management. Para sa mga young professionals, renting plus investing ay madalas mas wise dahil sa mobility at opportunity cost. Para sa mga starting families, buying ay nagbibigay ng emotional stability at pamana. Ang hybrid rent-to-own schemes ay pwedeng option basta maingat sa kontrata. Ang pinakamahalaga, huwag padadala sa emotion o social pressure. Ang bahay ay dapat pasilungan, hindi kulungan ng utang. Kung hindi ka pa handa, renting ay hindi pagkatalo kundi strategic move para palakasin ang iyong financial foundation. Kung handa ka na, buying ay pwedeng maging blessing na magbibigay ng peace of mind at long-term security. Ang tamang desisyon ay nakadepende sa iyong sitwasyon, pero ang susi ay laging nasa tamang computation, tamang timing, at tamang diskarte. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan niyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.